Yan. Bali lang natin tong 200,000 eh. 100,000 plus 70,000, 80,000 pataas yung sahod monthly. Yan yung bigay sa akin ni Mr. K. Natatandaan nyo, luma man pero matibay. Anong ginagamit ko? Bigay sa akin ni Tito Jose at Tita Banji. Shoutout po sa dalawang mag-asawa. Nako, ako nang sasabi sa inyo, totoo yan. Yan ang libre. Makakauwi ka sa Pilipinas ng libre, sagot nila lahat, pati visa mo. Nako, sa mga taga Bukana, ayaw ko magsabi ng pangalan. Pumunta ka ni Ermita, hanapin nyo Light in Hope, mag-apply kayo dito sa Middle East. Hello mga kalogs, yan, magandang umaga. Kaka-out lang natin galing trabaho. So, dumaan ako ng bangko. Yung binalag kong sobrang haba ng pila. Ngayon walang tao. So alam ko na kung kailan tayo pwede magpunta. Huwag pala tayong sasabay sa... Kasi ang sahod ng mga halos lahat ata dito katapusan. So kahapon July 9 at ngayon July 10, wala masyadong tao. So alam ko na kung paano didiskartehan natin. Wag muna natin kukunin yung sahod natin pag ganun. Pero kaya ako naglalakad ngayon kasi nga galing ako bangko. Chinek ko kung available na yung ATM card ko. Nag-online kasi ako para magkameron ako ng personal na ATM. Naglalag na naman to cellphone natin. Kasi nga dahil sa ganung sistema, sa mga nagko-comment naman, oo nga't baguhan ako, diba? Hindi ko pa kasi talaga alam kasi yun ang in-issue sa amin na ATM. Hindi ko naman alam na kailangan pala every month i-update bago ka makakuha ng sweldo. Ganon. So sa mga magagaling na nag-comment na nandito na raw matagal na, hindi naman ako kasi nga baguhan nga tayo, hindi naman natin alam na ganon. Kasi nung una nag-update na tayo. Akala ko kasi pagka-update na yun, hindi na ulit tayo mag-update. Yun ang sabi ng opisina. Kailangan daw i-update pero isang beses lang daw to. At susunod na update daw after 1 year daw yan. Yun ang sabi. Pero nitong pagsahod natin ng pangalawa, update ulit. At dinanas nga natin yung sobrang tagal natin sa bangko. Hindi ko naman po talaga alam. Kaya pasensya na po sa mga matatagal na dito at sa mga nagbibigay sa akin kung anong magandang bangko. Kaya sabi naman sa akin, kapag daw kami ay nagpalit ng ibang bangko na pangalan, kapag may may charge na for real every sahod data. So ito na, dito na ulit tayo sa bangkong to. Pwede pala magkameron ng personal. So kanina nag-ano ako sa machine, wala available na card. So kailangan ko para pumunta sa ibang bank ay napakalayo. Ayan. So yun. Pasensya na ha sa mga matatagal na dito. Di ko naman alam na ganun eh. Kasi yun naman yung in-issue sa amin na ATM. Al-Raji ba yun? Al-Raji. Papakita ko sa inyo yung ATM ko. Kasi yun ang in-issue sa amin ng opisina. Nabasa ko lang yung mga komento nyo. Sesya na kayo ha. Al-Raji Bank nga. Ito ang aking bangko. Aking bangko. Ang in-issue ng opisina. Ayan. Diyan din nakukuha ng personal na ATM. Para nakikita natin sa online. Yung sinasabi nila na bakit daw gato sa amin ay through online na raw ngayon dito magpadala. Ano man. Kasi nga itong in-issue sa amin, hindi ka pwede makapag ng online. Kailangan mo muna nga naman personal. So yun ang kaya nag-apply ako online para magamit natin yung personal. Ngayon nagpiprint na ako ng card nga natin wala nga available. Para tuloy sa mga ibang comment, parang sinasabi buwang tag doon,
Yung ano, walang alam dito sa ganito eh. Siyempre, di ba? Siyempre, malalaman ko rin yun. Nagreklamo lang ako kasi monthly pala mag-update na hindi ko naman alam na ganon. Hindi ko actually talaga alam na ganon. Kaya, ayun. Pasyensyahan nyo na, malapit na tayo sa bilan natin. Ayun, di mag-aantay tayo ng ano. Mag-aantay tayo na meron silang available na card. Kasi ang magaling eh, mahusay yung card. Ilalagin mo lang yung ikama number mo. Tapos kung ano man, ito ata yung ano namin ay hindi, yung ikama number mo. Tapos may message sa'yo sa phone number mo. Ayun. Tapos ang alam ko, mag-aantay ka lang, ipiprint na nila mismo doon sa machine na yun ang ATM personal mo. Ayun. So ganon. Kaso wala nga. Ito na tayo sa bilaw. Naglakad na naman ako na mainit. Okay, so mga kalogs, balitaan ko na lang kayo sa susunod na kabanata. Kung ano man maidawdukto natin dito. Shoutout sa mga taga Saudi Arabia, sa lahat na nandito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Nasa Riyadh ako, exit 18. Nasa exit 18 ako. Second Industrial. So, peace show. Oh, nangamaligo. Niligo pa. Kahit naman 3 araw ako din maligo, mas mabango pa rin ako sa mga nagiging katrabaho ko. Ayan. Bibilis na lang tayo. Ayan, magandang gabi mga kalogs. Friday ngayon. Day off dapat natin. Ngayon, kahit day off natin, papasukan natin. Sayang. Sayang kasi. Kaya papasukan na lang natin. Para ano kasi yun eh, kapag pag pinasukan natin excuse me, pag pinasukan natin yung day off natin, i-declare na overtime yun, 8 hours. So ang pasok natin ay 9 p.m. to 5 a.m. 8 hours overtime. So kailangan lagi tayo nakapadyama pag tayo lalabas dito sa bila. Bawal yung mga naka-short, bawal yung mga nakasando. Yan. Dali lang natin tong ano natin. Palitan natin ang padyama. Yan. So yun nga. Siya nakasibok. Oh, may sumama pang puti. Ano ba yan? TL. So halos kamumulad lang natin. Nakapag-ready na tayo ng pambaon natin. Ayun, nasa bag. Ganyan oh. Tapos may kape nakalagay sa tasa. Tapos pang merienda. Ito, pang merienda natin. Hansel, kape. Tapos nung ano, pag walang magawa, ngangata-ngata. Kasi sa trabaho natin, mas lamang yung walang ginagawa sa ginagawa. Kaya lagi tayo always pahinga. Maluwan, madali yung trabaho natin. Kaya ayun ang pang-araw-araw na ginagawa natin. So kapag ordinary day, kunyari ngayon Friday, papasukan natin kahit day off natin, okay lang yan. Kahit di na tayo mag-day off, kahit mga isang beses lang tayo mag-day off sa isang buwan, goods yun. At kapag regular schedule natin, papasok ako ng 10 p.m. tapos uuwi ako ng 9 a.m. So 11 hours with overtime. Masarap kasi mag-overtime. Alam nyo ba kung bakit? Mag-overtime ka pero halos wala ka nang gagawin talaga. Mag-iikot-ikot ka lang, paupo-upo. So doon na mauubos yung oras mo. Kaya yun ang pinagkakabisihan ko. Ginagawa kong busy ang sarili ko. Kaya bibihira ako makapag-vlog. So kailangan ko mag-ipon
Kaya ang nangyayari, trabaho, uwi dito sa villa, kakain, tutulog. Kaya kadalasan hindi ko na natitiklop to. Igaan natin, ganun yung nangyayari. Kailangan natin mag-ipon sa loob ng 2 taon. At sa mga nagsasabi yung about sa smoke ko, sa sigarilyo ko, tinigil ko na. Oo, ilang araw na, 1 linggo na ata. Kasi alam niyo ba kung bakit? Nag-compute ako nung nagiging cost natin sa sigarilyo. Napakalaki pala pagka tinotal natin good for 1 year. Kaya sa isip-isip ko, stop ko na muna to. At yung mga binibili natin ng sigarilyo, ayun ang iipunin natin. Kasi sa loob ng kinagkwenta ko sa loob ng 2 taon, kumulang 200,000 eh. 100,000 plus sa loob ng 2 taon. Kaya ayun ang gagawin ko, yun ang iipunin ko. Kasi kada 2 days 20 real ng 20 real. Oh, 2 araw lang 20 real. Oh, hindi sa loob ng 10 araw 100 real yun. Diba? 100 real 10 araw. I-times natin yan sa loob ng 1 buwan. Di 300 real sa loob ng 1 buwan. Ayan yung 300 real i-times natin sa 12 sa loob ng 1 taon. Yun, makakompute nyo kung magkano sa 1 taon na nakakos natin sa sigarilyo. Yun ang paraan ko ngayon. So wala na nga alak dito, wala pang sigarilyo. Ay bagong buhay talaga. Bagong buhay, marangal. So yun lang naman na may update ko sa inyo. Naglalagay ako ng tawas sa medyas kasi umaasim yung paa natin. Kailangan natin ng perfume sa paa kasi nakabota na naluluom. Ibig sabihin ng naluluom, siyempre napapasma yung paa natin, tapos bota, ayun, sanib-sanib persa na yun sa loob ng bota, nababasa. Hindi mo maiiwasan hindi mababasa kasi ako pasmado ang paa ako. Hindi kasi pwede na nakasapatos ka sa loob ng factory. Kailangan nakabota ka talaga. Pag di ka nakabota, naku, yari. Tsaka maraming bawal sa loob ng factory. Kaya lahat ng tao disiplinado. After ng 2 years contract natin dito mga kalugs, baka merong nanonood sa akin dyan sa mga iba-ibang bansa dyan, sa ibang lugar, na maayos yung sahod o mga nasa, baka may mahanap tayo dyan mga 70,000, 80,000 pataas yung sahod monthly. Baka pwede nyo ako kontakin dyan, kaso matagal pa eh. Ano pa ako dito, 1 year and 9 months. So 21 months pa ako dito. So kami may mga sari-sarili susi sa locker, sa main door, tapos sa room door. Yan. So yun lang mga kalogs, update ko na lang kayo mamaya. Yan lang yung bis natin. Pajama, t-shirt, tapos sapatos syempre. Yung gamit kong sapatos, ito pa rin yung bigay sa akin ni Mr. K. Natatandaan nyo, luma man pero matibay, sobrang makapit ang swelas. Yan pa rin yung ginagamit ko pong pasok. Araw-araw ko ginagamit na to Kaso nga lang talaga sira na. Yun tulad yung mga likod na yan, sira na talaga. Pati yun nandito, kalas na. At pag naalis naman ako, pag naggagala, ito naman ang ginagamit ko. Bigay sa akin ni Tito Jose at Tita Banji. Shoutout po sa dalawang mag-asawa. Ayan yung
pag naalis-alis ako, ito yung gamit ko. Dalawang sapatos lang ang meron ako dito, yan lang. So sa nagtatanong, pag naglalaro ako ng basketball, anong ginagamit ko? Ito. Kahit madulas, basta makapag tayo, ensayo. Okay din. So mga kalogs, ready to fight na. Baka nandyan yung namin, service ng bus. So update ko na lang kayo susunod. Let's go. Okay, so nandito na tayo. Pumasok na ako sa loob para mag fingerprint. Ito kasi ang pagpasok dito. Yan naman. Spisa makmak. Pasok tayo dito. At alright, pasok tayo. Bawal sa loob, bawal. Let's go. Ready to fight tayo, guys. Tatanggalin ko na to, bawal din to. Kaya pati cellphone, syempre bawal sa loob. Ano natin itong headset sa mga kalogs. Dito ay sa lakar. After ng video natin to, pasok tayo sa loob, trabaho na tayo. Sugat ko lang ang gawain natin araw-araw. Kailangan face mask, hairnet, full uniform, patay yung seaman, tapos bota. So tara na, let's go! Okay guys, ayan, pahinga. Hindi, natin, break time. Break time. Walang katao-tao. Ayan si isang kasama natin, papahinga din siya. Papahinga din. Okay, balik natin sa pagmumukha ko. Break time natin mga kalog. So ang oras natin ngayon ay 1:25 AM. Ayan mga kalog. So maya tayo babalik to something. Para ilang oras na? 2, 3, 4, 5. So 2 hours something na lang tayo mananatili sa loob. Pero wala na kasi tayong gagawin eh. Kukuya-kuya-kuy na lang tayo. So yun nga, ulitin ko mga kalogs. Dito basic lang yung trabaho mo mga kalogs. Magtatrabaho ka lang dito kapag ayun, yung sa machine na yan. Pagka tapos na, ayan, hayahay, pahinga. Lamang ang pahinga sa trabaho. Kaya mag-i-stay tayo dito hanggang sa matapos yung contract. At saka syempre, kaya ako mag-i-stay dito. Nung una, sobrang homesick ko. Sobrang totoo naman talaga nakaka-homesick na pagka dumating ka dito, mga ilang buwan gusto mo na agad umuwi kasi namimiss mo yung mga bagay-bagay na ginagawa mo sa Pilipinas, lalo na kapag sanay ka sa pagkatambay mo. Nako, ako nang sasabi sa inyo, totoo yan. Mau-homesick talaga kayo, iisip kayo ng para ako, paano kayo uuwi? Hindi naman pwede umuwi. Pero, pwedeng umuwi kasi dito sa Saudi, may tinatawag na probationary period. So 3 months. 3 months yun. Pwedeng tumagal hanggang 6 months. So ayun yung sinasabing i-obserbahan ka ng company kung sino man titingin sa iyo, kung ipapasa ka, kung magpapatuloy ka sa trabaho. Hindi, pwede ka nilang i-terminate. Yun sila, pwede ka nilang i-terminate or baliwalain yung kontrata na yan. I-terminate ka, makakauwi ka ng Pilipinas. So parang ewan ko kung libre yung pamasahe nung papuntang Pilipinas. Parang oo. At pangalawa, pwede mo namang i-terminate din ang kontrata dahil probationary period. Nakadepende sa iyo kung kaya mo ang trabaho, kung nahihirapan ka, or yung akala mo ang trabaho mo ganun, pero pagdating mo dito iba pala ang naging trabaho mo. So hirap ka, di mo kaya, lagi ka nagkakasakit o ano man. Ayan ang tinatawag na pwede mo siyang end of contract, kung baliwalain yung kontrata kasi nasa probationary period ka pa. Pwede ka umuwi nun. Iyan mo lang sa kaso nga lang pag nangyari yon ay magbabayad ka sa kumpanya. Pag ikaw mismo ang nag-resign na ganun, babayaran mo yun sa kumpanya. So sariling sagot mo rin yung flight pauwi sa Pilipinas. Ganun yun. Pero kapag nandito ka,
tapos bigla ka nagkasakit na malma. Yung literal na sakit pero kapag ka lagnat-lagnat lang, sipon o ano man, hindi ka ano yan, hindi ka papayag. Baka nga kasuhan ka pa pagka nagpapanggap-panggap ka ng ganyan. Kapag may sakit ka, tapos nagpo-medical ka, totoo may sakit ka, tapos binigyan ka ng doktor na unfit to work, yan ang libre. Makakauwi ka sa Pilipinas ng libre, sagot nila lahat, pati visa mo, pati yung exit visa, ayan, sagot nila lahat yan. Makakauwi ka ng Pilipinas kapag totoong may sakit ka at doktor na mismo ang nagbigay na unfit to work, yun, makakauwi ka. So dapat ganun yun sa akin nangyayari. 3 months ito, magti 3 months na ako sa ano August 5. 3 months na ako ng August 5. So dapat ganun yung nangyari sa akin kasi nagkameron ako ng sakit, ilang araw ako din nakapasok, kaya pala lagi ako nilalagnat. Tapos yung sinus ko nga, di ba, mula dito sa ulo, sakit ng ulo ko, tapos minsan nabibingi pa ako kasi nga sakop pala ng sinus yan, tenga na yan. Yun, nakita mo yung so ngayon tinitiis-tiis ko nga lang. Tapos kaya pala lagi ako nilalagnat. Tinitirada na naman pala ako ng kidney ko. Meron na naman ako ng infection at kidney stone. Di ba mga kalaws, alam nyo naman sa mga matagal na nanonood sa akin, meron akong kidney stone, may issue akong kidney stone. So dito, pagdating ko dito, parang lumala, infection, parang UTI na may basta ganun yung nangyayari. Kaya pala lagi ako nilalagnat, lagi masakit yung balakang ko, yung ganyan. Check up ako, ayan. Ayun nga, dapat uuwi ako ng ganun. Sabi ko, baka kaya kailangan ng mga junakis ko ng basta pangangailangan, tulad na lang ni panganay ko na si Seiya, nagkasakit. Hindi naman nagkasakit, yung sakit sa ano niya, behaviors. So pinano ni Mary sa center. Ayan, laki ng bayad monthly. So tatagal siya doon, alam ko. Ano siya, 14,500 ba yun? Yung sabihin natin 15,000 monthly, diba? 15,000 monthly. Tapos yung sa school pa ni Seiya, private kasi nag-aaral, hindi siya pwede sa public. Private siya nag-aaral. Ayun. Alam nyo na kung magkano ang bayaran sa mga private, diba? Si Rocky pa nag-aaral pa, tapos yung pang araw-araw pa na pagkain ng mga bata. So syempre, di ba, si Mary naman may trabaho din naman. Ayun, sa ngayon kailangan namin magtulungan. Talaga kailangan namin magtulungan para sa bata. So ito, babaliwalain ko na tong sakit na to, kidney lang to. Ayan, nakababayan natin to. Pilipino din yan. Maintenance ng aircon dito. Daming Pilipino dito. Sobrang dami. So yun lang naman ang mayaambag ko sa ngayon. Ayun na yung nangyayari sa atin. Trabaho, bahay, pagkain, tulog, gising, ligo, kain. Ayun, bihira ako maligo. Ay, nakakatuwa. Di, kahit naman kasi kunyari, example lang, mga 5 araw ako di maligo, mas mabango pa rin ako sa naging katrabaho ko. Yan, mga yan, kapaw, ang aasngad ng amoy, parang ng parang ng bayabas na hinog sa puno na lumaglag, tapos doon nabulok sa ganun amoy nila, may bayabas na ganun, tapos samahan mo ng sibuyas. Ang asngad. Ay, nako. Sa mga taga Bukana, ayoko magsabi ng pangalan, alam nyo na, yung pagkadadaan yung taong yun, maamoy nyo, yun, ganun na ganun ang amoy. Ay, nako. Kaya ganun lang kasimple ang buhay. Trabaho. Kaya ngayon, kahit day off ko ngayon Friday, di ba mga karos, pinasukan ko kasi sayang 8 hours na overtime. 8 hours overtime.
So okay yun, goods yun. Kasi kung magkameron ako ng sa loob ng isang buwan ay magkameron ako ng 100 hours overtime na lang. Ay, sarap. 100 hours overtime in 1 month. Diba mga kalogs? Tapos basic salary, tapos food allowance, diba? Kung papalarin sa YouTube, kung monthly tayo sasahod, mas good, mas malaking tulong para sa mga junakes ko dyan sa ano dyan. At sa Facebook, kung makakatulong, kung makakasahod-sahod din tayo sa Facebook, mas okay yan. Ganun lang, tuloy-tuloy lang buhay. Huwag tayo mananaw. Di ba sabi ko nga sa inyo, walang susuko, walang sukuan to. Tumanda na akong laging may trabaho, di hanggang sa pagka ano na, yung masakit na yung tuhod, trabaho pa rin tayo. Trabaho. Walang sukuan. Para pagka tayo ay nakapagpatapos ng mga anak at sila ay nagtatrabaho na, ay sila naman magpapahinga naman tayo. Papahinga naman tayo sa pagtatrabaho. Ay nga, ganun lang naman eh. Sila naman yung mapalit, sila naman yung ano. Pero nakadepende pa rin yun kasi di ba, ang mga anak natin, tutulungan natin yan hanggang sa paglaki, hanggang sa magkameron ng sariling paa sa kanilang buhay, magkameron ng pamilya. Pwede silang bumukod sa atin eh. Ganun naman talaga ang buhay eh. Pero kung ang mga anak natin ay tayo kukupkupin o pangangalagaan kasi nga matatanda na tayo, ay the best yun kapag nagkameron tayo ng anak ng ganyan. Kasi maraming mga tao na ganyan, kahit na di ba, hindi nila maano yung mga magulang na yung hirap nila nung sila bata pa hanggang sa nag-aaral, hanggang sa pag-edad, hanggang sa wala pa silang asawa, hanggang sa nakapagtrabaho sila, nakapangasawa sila, di ba? Tapos nung tumanda na, di ba, parang kung sino na lang yung ano, kasi nga matanda na, nahihirapan silang mag-alaga, magpakain. Wow naman, kasi may napunood ako ng ganyan eh sa ano, yung sa palabas ni Rapi Tulfo. Buisit ako, pinupukpok pa raw ang kamay ng matanda. Nakakabuisit yung ganyan tao, diba? Wala kayong ano, wala kayong kaluluwan yan, tibay nyo. Basta tayo ganun, tuloy-tuloy lang tayo hanggat may magulang tayo, mahalin natin. Kasi di ba, isipin nyo anong hirap ng mga yan sa atin nung tayo'y kabataan, simula pinagbubuntis tayo, gano'ng kahirap ang mga yan. Pinagbubuntis tayo, ipinanganak tayo, isang buwan, dedede, napakasakit sa dede, yung dedede ang sanggol, sakit. 2 months hanggang sa makaisang taon, 2, 3, tatakbo, kukulit, ayan, sakit sa ano, gano'n, pag-edad, di ba? Yan ang isipin natin sa mga magulang na dyan, sa mga nanay at tatay na dyan, kayo siguro, yung mga ibang nanonood dito, may anak na rin kayo. So ano na experience nyo? Simula nung nasa pupunan pa hanggang sa palaki ng palaki. So ganun din yung magulang natin. Sa mga wala pang anak, hindi nyo pa marirealize yan sa ngayon. Pero kapag nagkaanak kayo, na sinasabi ko sa inyo, pero kapag habang buhay na kayo magkakaanak, diba, hindi ko na alam yun, mag-ano na lang kayo, adapt, yung mag-ampon na lang kayo. Alright, so medyo mahaba na tong ating nag-uusapan dito, 12 minutes na. Pinahaba ko lang talaga para mas mahaba ang ating video, kasi the more mahaba ang ating video, the more the revenue. Hindi the revenue, the ads. Ayun yun. Pa rin tao. Ay, shoutout sa lahat na nandito. Kay Papa Jan. Ay, maraming salamat ka pala Papa Jan sa mga binigay mo sa akin, ha. Sa mga iba pang mga nagko-comment. Salamat sa inyo. Ayan. Wait tayo sa ATM ko. Pasensya na kayo, sa mga ano ulit, pasensya na kayo, pasensya na kayo. Ganun talaga. Antayin na lang natin.
Online. Pwede pala yun. Lang niya. Alright. Abangan nyo na lang ulit ang mga susunod na kabanata natin dito sa vlog na ito. Kung ano man mangyayari, kung ano man mga na-describe ko. Sa mga gustong mag-apply dito sa Saudi. Sa mga Middle East. Middle East. Gusto nyo mag-apply. Pumunta kayo ng Ermita. Hanapin nyo ang Light in Hope. Pumunta kayo ng Ermita. Hanapin nyo ang Light in Hope. Mag-apply kayo dito sa Middle East. Marami silang ano diyan, mga kung ano mang hiring diyan sa lugar na 'yan. Puntahan nyo lang, ha, Ermita. So kapag di nyo alam, pumunta kayo ng malayo na yung Mall of Asia, Star City. Sino nakakalam ng Star City? Medyo malapit na doon 'yon. Malapit sa Monumento. Doon kay Jose Rizal doon, malapit na rin yun doon. Mas malapit doon. Ipagtanong nyo na lang yon doon kung saan yung agency ng Light in Hope sa mga gusto mag-abroad papuntang Middle East. Yan, subok na yan kasi dyan ako galing. Ayan yung agency ko ngayon. Tsaka ni Pisan Makmak. Pisan Makmak hindi nyo nakikita na sa loob. Doon siya lagi nagpapahinga. Ako dito sa labas. Ayan na, subok na yan. Ako nang sasabi sa inyo, Light in Hope. Dito lang yan sa Middle East. Pero sa mga Europa, sa mga US, kung sino man, Finland o Thailand o kung saan man bansa, China, Korea, Japan, hindi nila sakop yan. Basta Middle East lang sila. Ayun lang ang kanila, ha. Yun lang, ha. Sa mga gusto mag-apply, pumunta na kayo ng Light in Hope. Kapag hindi nyo naman, kung gusto nyo hanapin sa Facebook yung Light in Hope, meron akong ibibigay, mag-message kayo sa akin, meron akong ibibigay sa inyong WhatsApp kayo, WhatsApp, Viber, or yung mismong ano nila, yung website nila sa Facebook. Bibigay ko sa inyo para sigurado. Message nyo lang ako sa aking Facebook page, kapareho ng aking pangalan dito sa YouTube. Yon. Okay guys, sa mga gusto lang naman mag-apply, malay nyo, mag-apply kayo dito. Tanong nyo pag napapunta ka ng Light in Hope kung available tong Herpy Factory. Sa meat factory ako, meat factory. Dalawa kasi yung factory ng Herpy. Isang meat factory at isang cake factory. Dalawa yan, yung tinapay at saka mga meat. Magkabukod kasi yan, ha. Tanong nyo, pag napapunta ka ng Light in Hope, kung available sa Meat Factory, baka mayroong mga bakante. Alam ko maraming mag-exit na. Puntahan nyo na. Sarap buhay dito. Tapos, basta, pag-usapan na lang natin sa Messenger. Message nyo lang ako sa aking Facebook, Kaoya Kinoshita. So yon, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Sana na makatulong ako na baka gusto nyo magtrabaho sa Middle East. Sa mga requirements, masyado na mahabang vlog natin. Message nyo na lang ako. Sasabihin ko sa inyo yung requirements na mga pangangailangan papunta dito sa Middle East. Napakasimple lang, napakadali lang. Ha? Hindi ka gagastos na masyadong marami o marami requirements, hindi. Tapos kung ano yung mga kailangan paggastusan, pagka ang alam ko, pagka Light in Hope yung sasagot, parang magsa-salary deduct na lang ata parang ganun. O kung sarili nyo naman, mas okay na sarili nyo na, hindi pa mas malaki, sariling gastos nyo na mas okay. Alright, bye bye.